Pastor Dong. And I was struck last Sunday, ano po, doon sa number 2, no? Yung ready to be stretched, no? Gaano ba talaga kahalaga yung stretching sa mga mananampalataya? Amen? So, sa mga nanonood po, sa mga ngayon lang po nagbukas ng ating pong platform, daily life sharing, po, ang topic po natin ay enlargement. It was done, it is God. No? Kung papansinin niyo po yung it was done, no po, meaning, dinideclare na talaga natin, tapos na yan sa Panginoon. At kung mapapansin nyo, present tense, it is God, hindi it was God. Why? Wala noon hanggang ngayon, pareho ang ginagawa ng Panginoon. Kung ano ang plano niya, kung ano ang gagawin niya, sabi niya, lahat ng gusto kong gawin, gagawin ko yan on my pleasure. At kung maalala nyo, sabi ni Job, sa Job 42:2, sabi niya, alam ko naman, Panginoon, na kaya mong gawin lahat at wala kang balakin na pwede kong pigilan. Amen? Sa hapong ito, samahan niyo po ako mga kapatid. Ano po? Hindahan niyo na po yung ballpen, papel, at saka yung mga Bible. Po. Napaka ganda at napaka-interesado yung ating pag-uusapan. Alam niyo po kung bakit. Kasi alam naman natin lahat tayo ay may Diyos. Di po ba? Lahat naman tayo naniniwala sa Diyos. Lahat naman tayo may pinaniniwalaan. Lahat tayo tumatawag. Lahat tayo nagpe-pray. Na po. Pero bakit kaya hindi pare-pareho ang ating nararanasan? No? Lahat tayo binigyan ng 24 hours. Pero paano ba natin ginagamit yung 24 hours? Amen? Marami sa atin, no? Marami po tayo nakakausap, mga tao. Pastor, bakit ganun? Bakit kung kailan po ako nagbigay ng sarili sa Panginoon, kung kailan po ako nakakilala sa Panginoon, kung kailan po ako nakikinig palagi sa salita ng Panginoon, bakit po parang tsaka ako nagkakaroon ng maraming dalahin? Bakit po bigla ako nawalan ng trabaho? Bakit po bigla namang yung aming tinitigilan, pinapaalis na kami? Tama po ba? There are reasons, mga kapatid, no? Part of the enlargement kasi ng tao. Pag sinabi kasi nating enlargement, ito po, I want you to imagine, kung ang isang halaman mula nang itinanim mo ay ganun lang kalaki, ano kayang pwede natin sabihin doon? May enlargement ba? O nabobonsai o nababansot? And usually, pag nababansot ang isang halaman o nabobonsai, may kulang. At kung minsan, sinasadyang siya ay bansutin o paliitin, katulad ng bonsai, it's an art. Sinasadya siyang i-prune, i-design, siya ay nakadesign for that. Pero ang tao, hindi po tayo dinesign na mabansot. Hindi po tayo dinesign na hindi lumaki at lumagos sa ating pananampalataya at sa ating buhay. No po? So samahan niyo po ako mga kapatid dito sa ating pag-uusapan sa hapong ito, enlargement. It was done, it is God. Sige po, samahan niyo po ako sa Isaiah 46 verses 9 to 10. Babasahin ko po muna sa English, sa Tagalog. Ano po? Remember the former things of the old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning. Ulitin ko po. Declaring the end from the beginning. And from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel, sa ibang version, yung counsel, my purpose, shall stand and I will do all my pleasure. Hallelujah. Yan po ang salita ng Panginoon. Sa Tagalog po, basahin natin. Isaiah sa 46, 9 hanggang 10. Alalahanin nyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilanlin, ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin ay wala ng iba. Yan ang deklarasyon kay Isaiah. No? Verse 10 o versikulo 10, sa simula pa'y itinakda ko na
at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko. Tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko, sabi ng Panginoon, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Hallelujah. Sige po tayo, manandaling manalangin. Father God, salamat po sa tanghaling ito. Salamat sa iyong salita na aming pagsasalusaluhan. Lord, in the mighty name of Jesus Christ, amin pong dinadalangin na totoo pong mangusap po kayo. Hinahayaan po namin kayo, banal na Espiritu, mangusap sa amin pong mga isip, sa aming mga puso. Sa bawat isa na nakikinig, O Lord, bigyan mo po kami ng kaliwanagan ng isip, ng pagtanggap, ng kaliwanagan ng aming mga mata, pusong bukas to really listen and absorb, Panginoon, ang iyong nais ibigay sa amin sa hapong ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang papuri at pagsamba in the mighty name of Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen and Amen. Alam niyo po, mga kapatid, yung word na enlargement, no po, bakit kaya may mga tao na kahit po mananampalataya at hindi mananampalataya? Okay? Sabi po, they experience lack of enlargement o paglago sa buhay. Pag sinabi natin paglago, mga kapatid, ang tinuturing dito ay hindi lamang paglago sa physical, no po? Hindi lamang paglago sa negosyo, hindi lamang paglago sa pag-aaral, kundi paglago sa ating spiritual na mga buhay. Because the basic things in our lives is our spiritual foundation. Sabi po dito, no po, babanggitin ko po ito dahil ito po tinuro ni Pastor Dong, no po. Excerpt from Pastor Dong teaching, no po. May tatlo lang po akong gustong ibahagi sa inyo na mga diniscuss niya po para magkaroon po kayo ng idea dito sa ating pag-uusapan. Number one, enlargement. Ano bang meaning ng enlargement? Sabi, it requires change in heart. Kung gusto daw po natin magkaroon ng paglago, ano po, kailangan daw magkaroon ng pagbabago sa ating puso, in thinking o sa ating pag-iisip, in speaking, and in doing, sa ating pagsasalita at sa ating mga gawa. Ano po? Yun daw po ang kailangan sa enlargement. Ulitin ko po, it requires a change in heart. Mamaya, sasagutin natin, bakit po kaya mahalaga yung pagkakaroon ng changing of heart sa proseso ng enlargement. No po? Kasi yung main topic po natin dito, no po, may need for enlargement. May recognition ka bilang isang tao na may kailangan kang makuha o matanggap. Ano yun? Yung paglago. At ang paglago, hindi ka naman basta lalago na lang dahil gusto mong lumago. Hindi po. There is process, and this process sometimes are not, sabihin natin, favorable, and sometimes hindi natin gusto, and sometimes hindi tayo nasanay gawin ang mga proseso na to. That's why there are resistance. No? Number two, may diniscuss po doon na former things. Na po? Kasi doon sa diniscuss last Sunday, bakit may enlargement? I want you to see this visual, no? Imagine niyo po, kung ikaw ay nandito sa 12, ikaw ay 9 years old, papunta ka ng 15 years old. O pwede ba na mula 9 years old hanggang 15 years old matutulog ka lang? Of course not. Amen? O pwede ba na ang isang, for example, nasa isa sa business ka. For example, ang business mo is a livestock business. O pwede ba na from the day-old chick, after 45 days, ang day-old chick, ganun pa rin? Or after 10 years, ganun pa rin ang business mo? Maliit pa rin? There should be an enlargement. And I believe, napipicture nyo yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon about enlargement. Ano po? At yung former things, gaano ba nakakaapekto ang mga lumipas na bagay sa atin? At yan yung pag-uusapan natin mamaya. Ano po? At yung pangalawa, new things. So may former things, may new things. Amen? May former things, may new things. So ano ibig sabihin ng new things?
Ito yung mga bagong bagay na nire-reveal sa atin. Sabi dito, new things, manner of life that is worthy of the Lord. Ito daw po yung isang klase ng buhay, ano po, na may pagpapahalaga at mahalaga sa ating Panginoon. Bagong eksperyensya na kung saan kasama mo ang Panginoon. New things. So ito yung perspective, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po. Sige po, kung meron po kayong comment, meron po kayong nais itanong na po, i-write nyo lang po sa ating comment box. If you have experiences, no, na katulad ng binabanggit natin, share it, mga kapatid. Hayaan po natin mabless ang mga taong nakikinig at nakakapanood ng ating segment. Ito po ay uh, ating programa at napakagandang makita na ang inyong pong mga personal spiritual experiences sa gawain, kung kayo man ay nasa gawain na po, at kung kayo man may mga tanong na first time nyo po makapanood, ilagay nyo lang po dyan. Ano po? Sa ating comment box. And pwede ba nating ilagay? No? I declare my enlargement. No? I declare my enlargement. I-declare natin, mga kapatid. I-declare natin, mga kaibigan. No? Sabi nga, our confession is our possession. Hallelujah. Amen. Sabi po dito, yan, ang saya-saya daw po sa DLS. Palagi pong masaya dito. No? Umulan, umaraw, masaya po talaga dito. At sabi nga po, if you want to build faith, kung gusto mo pong mabuo ang iyong pananampalataya, kailangan po natin makarinig ng mga salita na nagbubuo ng iyong pananampalataya. Hindi po ibig sabihin na na-entertain ka. Hindi po ibig sabihin na gusto mo yung napapakinggan mo, binubuo ka nun. Marami kang nakikita sa mga multimedia, sa ano po, I'm sorry, sa mga media, ano po, sa YouTube, saan? Marami. Ano po, napapanood nyo, na-entertain kayo, pero the question is, nabubuo ba ako nito? Yung binibigay kong oras, nabubuo ba ako nito? Amen. So ngayon po, moving on, na po. Sabi po dito, enlargement requires a change in heart, mga kapatid. Sabi dito, yung though enlargement requires process. Amen? Both in the spirit and in the body and in your soul. So wag po muna, ang pag-usapan po muna natin in the mind. No po? Sabi po dito, yun daw pong enlargement requires process. So meaning, pag sinabi natin requires process, mga kapatid, nakakita na ba tayo ng sanggol na after one day, bigutilyo na? Nakakita ba kayo na nagda-drive ngayon bukas? Ang galing-galing na? Hindi eh. May proseso po talaga. No po? Meron talagang gagawin, may tatabasin sa ating mga sarili. Meron pong tatabasin sa ating pag-uugali. Kaya kailangan po nating maging handa for the enlargement. Enlargement is one thing. Pero sabi nga doon sa teaching, being ready for the stretching is another thing. At wala pong stretching, sabi nga po sa banal na kasulatan, wala pong pagtatama na in-enjoy ng tao. Lahat po ng itinatama, no po, sabi, hindi daw natin nagugustuhan. Pero sabi, kung tayo daw ay nagpa-train and yield to the word, dadating ang panahon, hindi ka daw po ipapahiya nitong mga natutunan mo. Sabi po dito, yung changing of the heart. Bakit ba natin kailangan magkaroon ng changing of the heart? No? Sabi po dito, heart focus. No? Doon po muna tayo mag-focus ngayon. The heart of the problem is the problem of the heart. Alam niyo po, mga kapatid, it's about time to really ma-zero-in natin sa ating mga buhay na hindi po talaga kung sino-sinong nasa labas ng buhay natin, external factor, ang problema kung bakit wala tayong nararanasang enlargement. Are we ready, mga kapatid? Kasi until such time that you let this word
na talagang tumimo sa inyong puso at isip. Kung minsan, mga kapatid, mga kaibigan, tinanggap mo lang dito sa isip. Ina-analyze mo lang pero ayaw mong pababain sa iyong puso. And this topic this afternoon, hindi lang po siya hindi lang po siya issue ng ministry, hindi lang po siya issue ng personal life, hindi lang po siya issue ng trabaho mo, hindi lang siya issue ng business mo o mga tao na gusto mong maging malapit. Hindi. It's itong enlargement pertains to the whole life of a person. Holistic ang approach na to, yun po maganda kasi. Pag sinabi nating holistic, from the natural, ano po, to the spirit. Or baliktarin natin pala, sorry. From the spirit to the natural. Palagi po yan, makikita nyo, parallel dapat. No po, parallel truth. At marami tayong natututunan sa ating mundo na kung saan yung truth from the outside, gusto nating ipagpilitan doon sa truth in the spirit. Ha? Ngayon, ito yung tanong, why it hinders yung daw pong heart natin, why it hinders to move, to walk, to strike, to take action with conviction if man is not resolved. That's one thing, mga kapatid, na una niyong kailangan maisip sa umaga, sa hapong ito. Pag ba may ginagawa kang isang bagay, in whatever aspect of your life, resolvado ka ba? Not the external factor, but the internal factor. Your heart is not resolved because the mind interferes. Now, how would you unite the mind and the heart? Amen? Paano nga ba? Ito po yung ating pag-uusapan. Po, a perspective on enlargement. Kung gusto daw po nating lumago, no, sa context ng stretching, may baba natin sa atin. From the spirit to our emotion, to our mind, to our heart, to our practices. Pag gusto mo lang makinig pero ayaw mong kumilos, malaking problema natin. No? Mamaya maririnig natin, prepare your mind for action. Sabi sa 1 Peter. Well, maybe this verse is very familiar to you. But I want you to go back and deep down, dive in dito sa verse na to. Number one, perspective na po for enlargement is that there should be a renewing of your mind. Romans 12, 1 to 2. So po, sabi dyan, I beseech you, brethren. No? Pagdating sa verse 2, sabi, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Now, I want you to see the two things. First, ano yung ibinigay muna? Sabi, present your body as a living sacrifice. Kung minsan, kaya hindi ka makasunod, kasi hindi nababago to. Kaya ayaw bumigay yung katawan, ayaw kumilis yung katawan kasi hindi pa nababago to. Sabi po sa point 1, your body should experience things that you don't experience before. Example, renewing of your mind means process to mga kapatid hindi to isang snapshot lump sum activity na kung saan bigla ka na lang mababago. No. Renewing of your mind is something to do with like yung katawan mo rin ay may ginagawa. Gusto mong gumising, gusto ko umattend ng prayer natin, devotion every morning. But the problem is, hindi mo mapagising yung katawan mo sa umaga kasi masyado kang puyat sa gabi. At then, magtataka ka, ba't kaya hindi ako nakabangon? Why? Because yung iyong katawan, ayaw mo pang i-give up ang control. Okay? Listening? Mga kapatid, this is very important.
When I say give up control, ang dami pumapasok sa isip nyo. Pastor, what do you mean by give up control? Until such time, mga kapatid, na nasa tamang perspektibo yung konsepto mo ng control, hindi mo talaga kayang disiplinahin ng iyong sarili. Why? Nowadays, the concept of control is sinasagasaan mo ang karapatan ng ibang tao. That's the concept of control right now. Pero pag tinignan niyo po ang Galatians 5:22, self-control is one of the fruit of the Spirit. So paano natin iisipin yon? Anong pakikinggan natin? Yung modern teaching? O yung sabi dito, yung teaching of the old? Ha? Di ba? Listen to the old that gives a new mindset. Bakit po kailangan natin makinig doon sa mga old? Ha? Pero kailangan natin balansehin, no? May mga bagay po ngayon, no, especially sa corporate, no? Just to show you na we are consistent. The Bible is consistent and it is the moral fiber should be the moral fiber of any institution, whether academic, whether corporate. The moral fiber should be coming from the true source of knowledge, coming from the true source of knowledge, which is the Bible. Ang sarap pag-aralan ng Biblia, mga kapatid. Habang tumatagal po, lalo lamang pong pinapaunawa ng ating Diyos sa akin, sa inyong lingkod. Ano po? Ngayon pa lang matagal ko na pinapractice sa corporate world. Yung palang mga management style, management principles, no, na ina-apply namin both here and abroad. No, naging OFW din po ang inyong lingkod at dito sa ating bansa for 27 years. No po. Ibig sabihin, 27 years po ako nagtatrabaho. At nakikita ko po habang tumatagal mga kapatid, ang sarap namnamin na yung palang mga principles na ginagamit natin sa ating corporate, sa ating secular na buhay, ay matagal na pong nakalagay sa Bible. Yes, the human rights, the property law, the human relations. I tell you, even yung concept ng law na pinapatupad natin ngayon, it comes from the Bible. No po. Sabi po doon sa binasa nating verse, ano po sabi? Declaring the end from the beginning. Dineklara na ng Panginoon yung end from the beginning. Ano yung sample verse? Ano yung reference? Ano yung related verse? Sabi niya sa Jeremiah 29:11, ano sabi niya? Gusto ko itang bigyan ng napakagandang buhay. Pero sinabi rin sa Proverbs 29:1, pag ang tao ay palagi pinagsasabihan at hindi na nakikinig, nagkaroon ng stiff neck, he will experience sudden destruction without remedy. May consequence. Ang Diyos po kasi natin, Diyos ng kaayusan. And I want you to see this in our life, in our family, in your personal life, if you want enlargement. Ang Diyos po natin, Diyos ng pag-ibig. Pero ang Diyos natin, the Diyos ng pag-ibig, Diyos din po ng kaayusan. Diyos din po siya ng justice. So pag ang pag-ibig ay wala ng kaayusan, kapahamakan ang pupuntahan. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya tayo mga magulang, I really beseech you and encourage you. Find church. Be strengthened in the word of the Lord. Wala naman po tayong wala pong ibang stable na pamantayan na pwede nating ipatupad sa bahay na consistent 2,000 years ago hanggang ngayon. Tingnan niyo mga rules natin. Tingnan niyo mga laws natin na ginawa ng tao. Palagi may revision. Even the books. Di ba nagkataka? Revised edition 1, revised edition 2, revised. Bakit? May mga may mga obsolete. Hindi na applicable sa ngayon. Pero the question is, ito yung napakaganda eh. Bakit ang banal na kasulatan
Bakit ang banal na kasulatan mula 2,000 years ago hanggang ngayon, hindi nire-revise ang principle? Magkakaroon ng ibang version kasi sa mga languages, no? Pero the same principle. And mind you, mga kapatid, trivia lang. Ano po, nakikinig kami ng balita ng isang araw about Christian living. Magpuproduce ang China ng Bible. They will rewrite the Bible at i-contaminate nila ito para yung babasa ng in Chinese ng mga Chinese people ng Bible, they will read the wrong context of the Bible. I-rewrite nila, project to ng presidente nila. Just imagine. Just imagine. Yun yung hindi nire-revise, pwede mong i-interpret ng mali eh. How much more yung i-rewrite sa sariling language nila. How can a person not inspired by the Lord rewrite the Bible? Maunawaan niyo po, papaanong ang isang tao na hindi naman naniniwala sa Biblia ay magre-rewrite ng Bible. So wala yung spirit doon. And sabi sa Biblia, for where the spirit is, there is liberty. So meaning, kung wala yung spirit, wala yung liberty. Wala yung totoong esensya ng Biblia o salita ng Panginoon sa i-rewrite nila. Grabe, no? Alam nyo, if we have things to really ponder, to really sabihin nating palakasin sa ating mga sarili, kilanlin natin yung Diyos natin na Diyos. We have to recognize God as God of our life. Hindi siya isang parang ginagawa natin siyang ano eh, no? Alam niyo yung kaibahan ng Lord and Savior? Nung tayo naligtas, Jesus Christ is our Savior. Amen? Pero kung 5 years ka ng believer, 10 years ka ng believer, ang attitude mo pa rin ay Savior lang si Jesus Christ sa'yo, hindi pa Lord, we have a problem. Wala ka pa rin pagpapasakop after 5 years, 10 years. Mga kapatid, seryosohin po natin yung relasyon natin sa ating Diyos. Ulitin ko po. And I believe in the mighty name of Jesus Christ. Seryosohin nyo ang relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo. When you say obey, you obey. Pag sinabi mong titigilan ko na to, titigilan mo na. Kasi tandaan niyo po, pag hindi ka sumunod sa salita ng Panginoon, kaya nawawala yung enlargement. Nakakahon ka, nababansot ka. Why? Yung yung dapat mong tinatanggap na salita, wala. Yung dapat mong knowledge na makuha, wala. Technical skill na makuha, wala. Ganyan ka-powerful yung teaching ng enlargement. It does not just teach the biblical perspective. It teach the whole perspective of your life. Kasi sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, there should be enlargement. Kasi ang hirap mag-testify. Sabi nga, sa Santiago 2:17 o sa James 2:17, sabi, faith without work is dead. Kung declare ka lang ng declare na ako Kristiyano, pero hindi makita sa buhay natin yung pagiging Kristiyano. Marami kang sa uladong verses. Wala namang makitang verse sa pamumuhay mo. Come on, mga kapatid. Okay? Share your experience. Share your confirmation that what you are hearing right now, you learned also this sa buhay nyo. Sometimes on a hard way. Ako po, aminin ko po sa inyo. I learned the word of God. I learned the wisdom of God in the hard way. I am an atheist for 7 years. Aktivista po ako. Wala akong Diyos. Pero ang maganda po nito, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoong makabalik sa aking sibilyan na buhay. Dumating ako sa panahon na hindi ko alam kung bukas buhay pa ako. 2 times na akong na torture, nahuli, pinahirapan. Mahirap pang kalimutan yung ginawa ng mga to sa iyong buhay.
Hindi. Pero sa bunga ng Panginoon, sa bunga ng pagmamahal ng Panginoon, nawala yung galit sa buhay ko. Nakapaglingkod ako ng may kagalakan. At kung dati nababansot po ako sa galit ko sa gobyerno, salamat sa Diyos. Salamat talaga sa Diyos. Dahil kaya pong pawiin ng lahat. Kaya niyang baguhin. Ang pag-ibig ng Panginoon, kaya niyang baguhin. Hindi mo alam kung kailan. Hindi mo alam kung paano. Pero sabi sa Habakuk 2, 2 to 3, mag-antay ka lang dahil siguradong mangyayari. Kanina din, sabi sa Isaiah, di po ba? Gaganapin ko lahat ng binala ko. Walang makakapigil sa akin. Okay. So yan po yung number one natin. Po, renewing of your mind, meaning, una po nating i-give up. May mga mababago, may mga bibitawan po tayo. No? At bilin na bilin sa atin, do not conform to this world. Kung ano mang uso sa mundo, pero alam mong wala sa Biblia, don't do it. Sa umpisa, mahirap yan. Sa umpisa, para kang pagtatawanan, ipe-persecute ka. At minsan, pwede ka pang sabihan, uy, lalampas sa langit yan. Pero ito, sasabihin ko po sa inyo. I'd rather obey my God, my Creator, than man who's also a creation. No po? May mga bagay po na kailangan mo nang itigil. There are things to stop, there are things to improve, and there are things to establish. Ano yung things to stop? Anything na nagba-violate sa nature ng tao, sa nature ng Diyos, sa mga batas ng tao at sa batas ng Diyos. Things to improve. Maaaring meron ka ng talento, meron ka ng galing, meron ka ng i-share. Improve it. Accelerate on it. Have this excellent spirit on you. Huwag kang makontento, mga kapatid. Ang sinasabi kong huwag kang makontento na ano ka lang, okay ka lang. Ang gusto ng Panginoon sa atin, we have that excellent spirit. We have that fervor, that perseverance na hindi ka basta tumitigil. And things to establish. Ano yung things to establish? Alam niyo po tayo, laki tayo sa lugar, laki tayo sa probinsya, laki tayo sa syudad, laki tayo sa malaking pamilya, laki tayo sa maliit na pamilya, laki tayo sa broken family. There are things that you have to establish. May mga bagay na kailangan mo establish along the way. At huwag mong sisihin kung saan ka galing. Stop blaming other people, circumstances, even your parents. Stop blaming them. Start looking into your heart and start the renewing of your mind. Alam niyo po, nung ako'y third year high school, nung ako'y nag-high school, ako'y nagloko po ng second year no? May mga saksi po dyan, may kaklase po ako dyan nanonood. Pagdating ko po ng third year, naku, ang layo ng section ni Pastor. From section 3 yata, punta ako sa section 10 o 11. Why? Nagloko ko. So may consequences. Okay? Akala ko napakapangit nun. Pero alam nyo, pangit siya in a sense na dahil ako'y nagloko na wala ng disiplina. Pero meron din palang gustong ipabago ang Panginoon sa akin. Dahil ako'y lumaki lang na hindi gano'ng nakakalabas. You know, yung parang pigil na pigil ka. Palagi kang, wag lalabas. Okay? Pero, ang sabi po, nung ako'y naisip ko, bakit ako palaging kagalit ng lolo ko? Bakit ako palaging kagalit ng nanay ko, tatay ko? Nako, sabi ko po sa inyo, mukha lang ako mabait pero grabe po ako managot. May pagkatabil ang aking boses. Sorry, matabil ang aking bibig. Well, siguro natutunan ko rin sa aking grandfather dahil lolo ko po ay pag nagsalita po yun, alam niyo, pag pinagagalitan po kami, sukdulan na lang eh. Kulang na lang pong lumubog kami sa lupa pag nagsalita. Parang ikaw na yung pinakamaliit na uri ng tao. Ganun siya magdisiplina. Ipapaintindi niya talaga sa iyo na yung ginawa mo mali, ito dapat ang gawin mo sa susunod.
At bago mangyari yung talagang marami kang maririnig na hindi mo gustong salita. Bakit hindi mo gusto? Because truth hurts. Ang katotohanan ay masakit. Lalo po sa matitigas na ulo. Ano po? So, tandaan niyo po to. There are things to stop. If it does not glorify the Lord, stop. Kung yung sinasabi ng magulang mo, kahit minsan ayaw mo, pero nakikita mo, alam mo naman eh, you know that it's the right thing to do it. Kahit minsan ayaw mo. You know, discipline is doing what you don't want to do in order for you to do the things you want to do. At kung meron man akong ite-testify, may kapatid ako ngayon, ano, ako na po nagpalaki sa kanya. Ang tawag sa akin, Papa. Nasa Singapore siya, CPA na siya ngayon. Pag tinatanong ko siya, ano yung talagang natutunan mo kay Papa mula bata? Yung word na discipline. I will do the things I don't want to do in order for me to do the things I want to do. Buhay na buhay sa buhay niya yan. Napapalo ko siya? Yes. Napagsasabihan ko? Yes. Pero dumating sa buhay nitong tao na to, nitong batang to, halos binibigyan ko lang po ng baon nung nag-aaral to. Hindi ko na halos nababantayan. Pero dahil may tanim na salita ng Panginoon, dahil may tanim sa salita ng Panginoon, he survived. He rise up. One take sa ano, CPA, Certified Public Accountant. Nag-work siya sa one prestigious na company sa Pilipinas. Tingnan niyo po ha, doing the things you don't want to do. Pinagdaanan niya yon dahil dinidisiplina ko siya. Ito yung kasunod. In order for you to do the things you want to do. Ngayon, kagagaling lang nila ng bangko, kagagaling lang nila ng ganito, they can do whatever they want. May pamilya na po siya. May anak na rin siya. Ito po yung application. Pag totoong ikaw ay nagpa-renew ng mind, you can never go wrong. Pangako ng Diyos yan sa atin. Amen? Listen to the old. That gives a new mindset. Alam niyo po, dahil yung klase ng pagtuturo at edukasyon, siguro yung environment na rin natin, may nabubuo sa atin na pagka-liberal minded. At minsan napaka-colonial mentality natin. Meron pa rin tayong colonial mentality. Wala na dito ang US for several decades. Pero yung colonial mentality nasa atin pa rin. Palaging mas gusto natin brand ng ibang bansa. Pero brand natin ayaw po natin. Bakit kaya? Di ba? There should be renewing of your mind. Mga kapatid, kung meron tayong gustong i-perfect, gusto nating bigyan ng excellence, bigyan natin ng excellence, pagtulungan natin, yung bansa natin na umunlad, maging great producer ng isang produkto na ipagmamalaki nating lahat. Pero alam niyo po, karamihan sa atin nakakalungkot. Gusto natin palagi quick fix. Ano ibig sabihin ng quick fix? Basta yung kikita tayo. Huwag na tayo magtanim ng bigas. Umorder na lang tayo ng umorder ng bigas para may cut pa tayo dyan. Alam niyo po, walang bansang umunlad na palagi lang namimili ng produkto sa ibang bansa. Renewing of your mind. Sino ang nagbibigay ng ganyang prinsipyo sa atin? Sino ang nagbabalik ng pagmamahal sa sariling bansa? Sino ang nagbabalik sa pagmamahal sa ating environment? Ang matatanda. Tayong mga bata, hindi. Nasanay na tayo na lahat easy open can. But thank you. Thank you sa ating mga oldies, sa mga lolo't lola, sa mga magulang na patuloy pa rin nagsasabi, mahalin natin ang bansa natin. Mahalin natin ang ating produkto. Late 70s, early 80s, Vietnam, Thailand, they go to the Philippines, sa IRI, sa International Rice Research Institute located in Los Baños. Sa atin sila nagpapatrain. Listen. Sa atin sila nagpapatrain. And alam niyo po, dumating sa point na sinasagot na ng Vietnam, Thailand, at ng ibang Asian country ang Pilipinas. Go to us. We're more advanced than you.
because they improve. Naalala niyo yun? Things to stop, things to improve. Ang ginawa nito mga bansan to, yung dating konti lang ang kaalaman nila sa agrikultura, they improve it. Tayo, naturingan tayong agricultural country, nagpupumili tayong magpaka-IT. Nagpupumili tayong magpaka-industrialize. Walang problema dyan, mga kapatid eh. Pero tandaan niyo po ito, renewing of your mind. Hindi pwedeng disbalance. Dadating ang time, tatanungin kayo ng tao, pwede niyo bang ilaga yung CPU ng computer para kainin? Trivia. One of the place in Leyte, I worked there. The only copper smelting in the Philippines, Pasar, ang pangalan. To produce a crab, a king crab, you have to have a perfect salinity o yung alat ng tubig. Alam niyo po ba na nasa Pilipinas yung perfect salinity? Pero nagpupumili tayong mag-import ng crab sa ibang bansa. At nagpupumili tayong magtayo ng BPO sa Pilipinas, dun sa lugar na yun. Nakita niyo po? That's why we have to renew our mind. Akala mo matalino ka lang, pero hindi mo nakikita yung kabubuang picture para ma-preserve ang susunod na henerasyon. Bakit ba natin gusto ng enlargement? To establish the next generation. Maging maunlad tayo saan? Sa puso, maging maunlad tayo sa spirito, maging maunlad tayo sa industrialisasyon. Why? To preserve the next generation. Not just to gain profit. That's how important renewing of the mind is. Amen? Hindi ko alam kung matatapos ko po to. Number 2. Kanina, renewing of the mind. Ngayon, shifting of your mind. Ba't man mag-shift? Naniniwala ka dati dito na walang Diyos? Ba't ngayon, pastor, naniniwala ka na may Diyos? First, pinatunayan sa akin ng Panginoon na I am limited. Though I am a good producer, I am limited. And it took me a hard turn and a hard punch in my life. At the age of 23, 24, konti lang naman utang ko, 1.8. Sa sobrang lakas ng loob ko, magnegosyo. Pero salamat sa Panginoon, may batang ginamit. Ito'y anak ng aking kapatid na pastor na rin ngayon. Sabi niya sa akin, magka-birthday kami. Sabi niya sa akin, Tito, di ba birthday natin sa Sunday? Why don't we go to church? Nabuhay. Nagkaroon ng shifting. Yung dating, ang cambio mo, nasa primera lang palagi, tas minsan naka-neutral. Sabi nga ni Pastor Dong, bukas nga makina mo, palagi ka naman naka-neutral, hindi ka andar. Hallelujah, praise the Lord. Amen. No? So anong ibig sabihin mga kapatid? Kung minsan may kailangan ka, hindi minsan, to have that shift in your life, you have to have somebody who will tell you what to do. Meron kang pakikinggan at pagpapasakupan. Sabi sa Romans 10:17, ano po? Romans 10:17, sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing. Yun daw pong pananampalataya ay nabubuo sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, marami na tayong tinry na principles, marami na tayong personality development book, maraming beses na tayo nagpa-counsel. These things are good. Okay? Clear? All the secular stuff that pertains to human development. Pwede ka magpa-counsel, pwede ka magbasa ng book, personality development book. This can help you. Okay? This can help you, assist you, can modify your behavior, but it cannot change you. I've been there. Limitado ang kaalaman ng libro. Kaya nga po nire-revise yan para maging applicable, para hindi maging obsolete. Tingnan nyo po, obserbahan nyo ang mga libro. Bakit may revise? Because there are things na nakasulat dyan para hindi siya maging obsolete, babaguhin nila, i-revise. Hindi nyo ba napansin? Our Bible,
for the past 2,000 years. Ang daming gustong mag-eliminate ng Bible. Maraming gustong patayin ang naniniwala sa Bible. Maraming gustong sunugin ang Bible. Pero nangyari po ba? Praise God. Glory to God. Kasi totoo siya eh. Ha? Walang gawa ng kaaway that will prosper laban sa kanya. Amen? And when you have shifting of your mind, meaning nakapakinig ka, no? Huwag niyong isipin na shift ka agad dyan. May struggle ka pa rin. Na po? May struggle ka pa rin. Doon sa wala kang paniniwala, tapos magkakaroon ka ng paniniwala, there's still struggle. Doon sa dati kang makulit, hindi ka nakikinig, tapos makikinig ka na, ang hirap kayang maupo. Okay. A brief testimony. Nung pong dumating po kami sa church, nag-for good na ako from being an OFW. Isa lang ang binilin sa akin ni Pastor Dong, tsaka ni Pastor Ramel. Anak, mag-obserba ka lang muna dyan sa tahanan, sa bahay. So, ano yung bahay? Yung church. Mag-observe daw ako. So, ako naman, bagong dating, fine, mag-observe. Pero alam niyo po, yung ginagawa ko po sa Saudi na nag-church planting na, nagtuturo, everything, na po, pagdating dito, 6 months, wala po akong ginagawa kundi makinig. Try to imagine. You're not used to do it. Hindi ka na po sanay manahimik, hindi ka na po sanay makinig, hindi ka na po sanay, alam mo yung wala kang ginagawa, tapos parang nandun ka lang sa isang tabi. Alam nyo, pagdating ng 6 months, umiigkas na po to, umiigkas na. Alam mo yung may bumubulong-bulong sa'yo? O ha? Sa Saudi, nag-church planting ka na, nagpipray ka na doon, nagtuturo ka na, kung saan ka na nagtuturo, na-invite. Diyan, wala kang ginagawa. Tingnan nyo po yung shift. Pag hindi nyo binantayan ang inyong puso, pwede kanyang i-shift sa maling shifting. Di po ba sa sasakyan ganun din? Pag pataas, dapat nasa low gear ka. Amen? Pag nasa patag, dapat nasa high gear ka para mabilis ka. Kahit malakas ang makina mo, kung mali mong gagamitin ang shift mo, hindi ka marunong mag-release, you don't know how to use your power within you on the shifting enablement, wala rin. Hindi mo mapapractice yung true faith. Ulitin ko po sa perspective sa perspective ng enlargement, shifting of your mind is very important. Why? Sa shifting of your mind, mahalaga yung salitang perspective. Sa mga nagmamaneho po, alam niyo po yung ibig kong sabihin. Alam mo kung kailan gagamitin ang primera, ang segunda, tercera, kwarta. Amen? At kung minsan, pag hindi mo pinag-aralan ang manual ng iyong sasakyan, may mga feature pala sila na hindi mo nagagamit. Ganon din po sa Bible. Kaya tayo nahihirapan sa buhay natin. May mga sinasabi sa Biblia dahil hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nakikinig, hindi tayo nagpapakalalim magsaliksik sa Biblia. Ito palaging sinasabi sa atin ng mga mahal na pastor natin. Dive sa Bible. Magbasa kayo na magbasa sa Bible. Alam niyo po kung bakit? Shifting of your mind. No po? It should be an inside-out change. Dati dependent ka. Tapos independence. Tapos interdependence. Sarap pakinggan, ano po? Dependence, independence, interdependence. Bakit mahalaga sa shifting of your mind? Kailangan mo kasing maunawaan yung pinanggalingan mo at yung pupuntahan mo. Pag hindi mo alam yung pinanggalingan mo at yung pupuntahan mo, ang tawag doon gap. May gap ka sa buhay mo. Sunod ka lang, sunod, fine. Pero kailangan mong ma-define. Especially sa management level. Sabi po dito, leaders builds competence. Okay? In the perspective of enlargement, mauunlad ang tao pag siya'y na-develop. At ano ang kailangan para ma-develop ang tao? Kailangan merong competence. Ano yung competence? Pagdating sa competence, that's para mabilis cash. Knowledge, attitude, skills, and habit. Pero akala mo okay na yan. Kulang pa rin. Leaders builds competence. Amen? Leadership builds life. Leaders are the object-based, subject-based people. Pero ang leadership is a system-based people.
Kaya builds life. From private to public victory. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, ang masarap po pag po tayo ay nag-aaral, lalo niyo pong nakikita na yung salita ng Panginoon ay totoo. Lalo niyo pong napapansin ang salita ng Panginoon is consistent. Sabi po sa private to public victory, o inside out pa rin to mga kapatid ha, inside out approach. Pag sinabing natin inside out approach, nanggagaling sa loob ang pagbabago papalabas. Hindi ka pwedeng magbago na pinapakita mo lang nagbago ka na, bago na damit mo, pero ugali mo ganun pa rin. Hindi po totoong shifting of your mind yun. Sabi po sa private to public victory, bago ka magkaroon ng public victory, kailangan mo munang i-work out yung iyong private perspective. May vision ka ba? Alam mo ba ang purpose mo? Alam mo ba ang priority mo? Ulitin ko po do you have a vision? Or do you have in your mind saan ka pupunta after 3, 5 years? Alam niyo po, nakaka-excite itong tinuturo ni Pastor Dong na ito. Yung enlargement. Kasi nung una, pag nakikinig ka, parang yun lang po yun. Pero habang pinag-aaralan mo siya, yung applicability sa buhay natin, yun yung nagpapatatag dun sa enlargement. Lalago ka sa tamang paraan. Yung iba lalago. Lalago yung bank account. Pero ang laki ng problema sa bahay. Yung perspective ng enlargement dito, holistic. Mag-umpisa ka sa loob. First in the spirit, papalabas ka. Kaya nga, dependency. Pag ikaw ay pinakita mo yung totoo, Lord, hindi ko po talaga kaya. Diba? Sabi sa John 15:5, 15:1 to 5, I am the vine, I am the true vine, you are the branches. Do you recognize that in your life? Declare it to the Lord. This moment, sabihin nyo, Lord, alam ko na, naunawaan ko. Hindi ko po talaga kayang mabuhay nang wala ka. Deep in your heart, sabihin natin, Panginoon, hindi ko po talaga kayang mabuhay nang wala ka. At dyan mo makikita na with that humble dependence to the Lord, bubuhin ka niya. Bibigyan ka ng bagong opportunity. Kung pwede kang bigyan ng oportunidad magtrabaho dito o sa ibang bansa. Mag-aral dito o sa ibang bansa. And that's the process naman para nararamdaman mo yung pagiging independence mo. Wow. Ha? Ano yung pagiging independence? Na ikaw ay pinagkakatiwalaan. No? Ngayon, pag sinabing independence, pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. That's wrong. Ha? Sabi nga ng ating pastora, wrong! Ang independence, hindi lang yung magawa mo yung gusto mo. Pag sinabi nating independence, you are on the right track. Yung tamang gawin mo, yung gusto ng Diyos sa'yo. Meron kang independence. Independence in the perspective of malaya mong pinipili. Ha? That's the word, that's the keyword. Malaya mong pinipili yung tama at gusto ng Panginoon sa'yo. That's the essence and the true meaning of independence. Kasi pag ang meaning mo ng independence ay magawa mo lang yung gusto ko, ako independent-minded, kukuha na akong sariling bahay, iwanan ko ng magulang ko, etc. Alam niyo, yung paghiwalay naman ng bahay, walang problema yun eh. Lalo kung gusto niyo pong magsimula na. Pero don't forget your responsibility, your honoring, your obligation to your parents. Na pag kayo ay may desisyon, you still free. Malaya pa rin po kayo magtanong sa inyong mga magulang, Nay, Tay, okay ba to? Hindi po yung nakapag-aral lang tayo at nakapagtapos tayo, ngayon nagtatrabaho na tayo. Ang turing natin sa ating mga magulang, ayokong sabihin, masakit. At sabi dito sa private to public victory, sa 2 Corinthians, no? 2 Corinthians 3:17, sabi, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ano ibig sabihin ng liberty? Emancipation from bondage. Yan. Diyan mo ngayon ma-define mas matalas na definition.
Pag yung sinasabi mong kalayaan ay nagdadala sa iyo sa pagiging alipin, hindi po kalayaan yun. Sample, malayang maglaro ng computer, malayang magsugal, malayang uminom, pero inaalipin ka ng sugal, inaalipin ka ng inom, inaalipin ka ng computer, hindi ka na makapag-isip ng maayos. Hindi po yan freedom, hindi po yan liberty. The true liberty is when you experience emancipation from bondage. Bondage of what? Bondage of sin. That's the true freedom. Now, meron akong babanggiting quotation. Ito ay binanggit 1858, mga kapatid. Tingnan niyo po ni isang physician ang nagbanggit nito, si Oliver Wendell Holmes. Sabi niya, ang year nito ay 1858. Sabi niya dito, again, ito ay nakaduksong doon sa enlargement ha. One's mind, once stretched. Yun daw po ating isipan. Once stretched, ibig sabihin nalamanan ng bagong idea, nalamanan ng edukasyon, nalamanan ng impormasyon. One's mind, once stretched, it can never regain its original dimension. Hindi mo na kayang bumalik dun sa original na sukat ng iyong kaalaman. For example, nung ikay grade 1, ito lang kalaki ang information na alam mo. Nung nag-grade 3, lumaki ng konti. Nung nag-college ka, malaking-malaki na. Ang mahirap na po, sa sobrang natututo. Sabi nga sa Biblia, di ba, sa Timothy, no, ever learning, but has not come to the knowledge of the truth. Ano po ba ang nangyayari sa tao na natututo lang pero hindi natatagpuan ng katotohanan? Ready? Ano po? Ready? Lumalaki ang ulo. Nagkaka-hydrocephalus. Hindi po. Nagiging mayabang. And ito po yung nangyayari kung bakit ang mga pamilya, magkakapatid, nagkakaroon din ng pagkakagalit-galit. Anong nagiging issue? Porque nakapagtapos ka lang, mayabang ka na. Porque nakapagtapos ka na, hindi mo na kami pinupuntahan. Porque may trabaho ka na, hindi ka na dumadalo kay nanay. Kapatid, what for is your enlargement kung dishonorable ka naman sa mga taong nagmahal sa'yo? That's one point. Kasi huwag niyong hayaan na yung enlargement na binibigay sa'yo, sirain ang relasyon mo sa mga taong nagmahal sa'yo, magulang mo, kapatid mo. Kasi mawawala yung esensya ng enlargement para ma-preserve yung next generation. Enlargement means, kaya ka binibigyan ng blessing to be a blessing. Amen? Hallelujah. Whew! Lord, salamat po. Kaya po mga kapatid, yung shifting of your mind, seryosohin nyo rin po yan. At ang key, ang susi para magkaroon ng shifting of your mind, i-recognize nyo po mga kapatid na ang pananampalataya nabubuo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Romans 10:17. Totoo po ito. May mga pastor po tayo. No po, karamihan po ng pastor natin sa church. Nagtatrabaho po tayo, galing po tayo sa corporate, pero mas naunawaan natin anong dahilan ba't may trabaho tayo. Di po ba? Because of the blessing. Blessing na kailangan matanggap din ng iba yung blessing na nasa atin. Hindi lang material na blessing mga kapatid ha. Yung blessing na tinuturuan ka in the spirit ng Panginoon, kinakausap ka sa pangarap, binibigyan ka ng mga pastor, binibigyan ka ng mga magtuturo sa iyo, papatalasin ka in the spirit and in truth. Yung spiritual discernment mo nakahasa. Mga kapatid, I can tell you, it's more than the money can buy in this earth. Sabi nga po sa Colossians 1:9, simula nang nakita namin kayo at narinig namin ang inyong kalagayan, hindi na po kami nagtumigil manalangin. At sabi, we pray that you should know the knowledge. You should have the knowledge of His will. Spiritual wisdom and understanding. Baliwala daw po pala yung gagawin natin kung hindi yon kaalaman ng Diyos. Kailangan nating malaman
magkaroon tayo ng kaalaman tungkol dun sa gusto ng Diyos para sa atin. Knowledge of His will. Ano ba ang will sa akin ng Panginoon? And usually naman po mga kapatid, yung will, yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon, malapit sa kung ano, kung saan ka magaling. Malapit kung saan ka nandoon. Hindi na para palituhin pa o guluhin ng Lord. May mga circumstances because of our will, nalilito tayo. Na po? Pero for example, alam mo naman mula bata magaling ka na sa music. Alam mo doon ka gagamitin ng Panginoon. Na po? Alam niyo po ito, iano ko po no. Ngayon ko siya nasa-summarize sa buhay ko eh. Mula bata po, ako facilitator po ako eh. Pag may nag-aaway sa mga magkakaibigan, ako tinatawag. Te, nag-aaway si ano. Eh malaki akong bata. Pag sinabi ko magbati na sila, hindi na makaangal sa akin, babati na sila. Nung kami po'y nagkakaroon ng mga asawa, kami mga magkakaibigan, may asawa na. Pag mayroong ano, te, magkaaway si ganito, kausapin mo. Palaging, yun po ang role ko. Hanggang sa naging trainer, naging speaker po. Kaya pala. Kaya pala ako tinrain na gano'n. At alam niyo po, yung team building, hindi po bago sa akin yan. Nung bago ko pa na naging profession ng team building. Bata pa lang kaming magkakapatid at magpipinsan, may team building na kami. Kasi sa amin po, may rule ang lolo ko. Pag isa hindi sumunod, palo kaming lahat. Atin-atin lang to ha. Baka malaman ng lolo ko eh. Para wag kami mapalo, hindi namin susumbong. Para walang paluan. May teamwork na kami noon, bata pa lang. Kami magpipinsan at magkakapatid, may teamwork na kami noon. Para wag mapaгаlit at wag mapalo. O wag maingay ha, walang maingay. Maaaring mali. Pero pag tiningnan mo ngayon, pag tinitingnan ko, ang teamwork ganun eh. May isa kayong puso. Minsan nga lang, yung isang puso sa mali, isang puso sa tama. Ay, since na nakakarinig na tayo ng salita ng Panginoon, ang gamitin natin yung puso sa tama. Amen? Oh. Bakit po ako hinayaan na maging organisador sa community? Yung pala gagamitin sa gawain ngayon. Alam niyo po mga kapatid, lahat ng iyong naranasan, preparation ng Panginoon sa buhay mo yan. Preparation ng Panginoon sa buhay mo yan. Ano po? Hindi po yan, hindi po yan ibinigay diyan para lang wala. No. Amen? So, sabi po dito, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Sige po, bago po tayo umabante, no? Meron po ditong mga, welcome po, Sister Annabel Kamat. Nakatuwa po malaman ano po. Si Sister Annabel Kamat po ay wife ng ating kaibigang pastor from Qatar, Doha. Siya po ang nagpastor sa akin nung nandun po ako, year 2010 hanggang 2012. At ito po yung mapapasyalan namin nila Pastor Dong ngayong pagpasyal po namin ng Qatar ngayong 28 to October 14. Nakita niyo po ang Panginoon, napakabuti. Yung magkakapatid talagang kahit hindi pwedeng paglayuin o paghiwalayin lang ng panahon. Dadating at dadating ang panahon na magsasama-sama kayo ulit para magpalakasan. Opo. Salamat po sa buhay niyo, Sister Annabel Kamat. Opo. Marami pa po dito sila. Ayan yung mga kapatid natin. Si Pastor Ernest Almosara. Mga connected po sa atin, churches. Po. Marami pa po. Si ex-kapitan Eduardo Vargas. Thank you for watching po. Stay blessed po. Kap. Si Sister Esmeralda Tamayo from London. Hallelujah. Meron po dito na hindi ko po mabasa. Po. Tili. Yeah. Amen. At ang aking brother-in-law, si Richard Carrasco, welcome po. Amen. Marami pa po sa atin, Stay connected po, mga kapatid. At may mga pag-uusapan pa po tayong mahalaga sa buhay natin upang ma-prepare tayo sa enlargement. Na po. Tandaan niyo po, kung bakit nami-miss out ng tao ang blessing, nami-miss out ng tao, even person, ba't nawawala sa atin ng tao? We're not prepared. At kung minsan po,
Way ng Panginoon yan. No? Why God remove people from you? Because He has plans. Makita mo yung destination mo to give you protection pag mga bad influence. Kaya kailangan tanggalin ng Panginoon sa'yo. Protection mo yun. Pero sa umpisa, hindi mo maintindihan na protection yun. Ano po? Okay, number 3. Okay? Ano yung una? Renewing of your mind, shifting of your mind. Na yung ating narinig, ating napakinggan, ating binubuo sa ating isipan, kailangan pababain mo sa puso mo so that there should be turning of the heart. Sabi po sa Malakay 4:6, na po, pag binasa natin sa Malakay 4:6, na po, yun daw pong puso, no? Turning the hearts of the father to their children and their children to their father. Tingnan niyo po, kapatid, mga kaibigan. Sino ang unang binanggit? Turning of the hearts of what? Of the children or the father? Father. So mga tatay, mga magulang, pasok. In every kiskisan or in every challenges we have in our children. Whether we are on the right, o tayo yung tama, o tayo yung mali, always initiate the discussion. Always initiate the communication. I-turn mo yung puso mo na ang puso natin ay hindi lang palaging galit, kundi you want to know bakit niya nagawa yun, ano bang nangyari, no? Sa effective, sa 7 habits of highly effective people, pangatlo yan, pang-apat yan na habit of an effective person. Seek first to understand, then to be understood. Aminin ko po sa inyo, minsan mahirap. Dahil alam mong ikaw ang nasa tama. Pero yun ang sinasabi. Turning the hearts of the father to their children. At dadating ang panahon, kahit gaano katitigas ang mga puso ng mga ito, papaling at papaling ang pabor ng Panginoon. Sa puso nila, pabalik sa iyo. Tandaan niyo po yan. Opo, turning the heart of the father. Kaya pala ang daddy ko, grabe. Opo, grabe po yung relationship namin nun. Kaya nung siya ay namatay, mga 1 year, ang tagal bago ako nakamove on. Why? Ang puso ng tatay ko iba eh. Kahit alam kong ako mali ha. For example, tinakas ko yung tricycle. Tinatakas ko dati yung tricycle namin. Alam ko ako mali. And one time, nakasabit ako. Pero hindi ko po ma-imagine kung gaano kahinahon siya bilang ama. Kausapin pa rin ako. Kaya nakakamiss ang mga magulang natin eh. Ngayong magulang ka na. Tama po ba? Ha? Hindi natin kayang tapatan talaga yung pagmamahal na magulang. No? Kung nag-a-agree kayo dyan, sabihin niyo po, amen. No? Hindi natin talaga kayang tapatan ang pagmamahal na magulang. Kaya ang gusto nila talaga, ma-turn ang puso mo. At kung ako isang magulang, wala akong ibang pangarap kundi ma-turn ang puso mo, pabalik sa Diyos. Sabi po dito, turning of the heart sa Malakay 4:6, ano po? May consequences po kasi pag nag-harden ka ng puso. Pag binasa niyo po yung Malakay 4:6, sabi po dyan, turning the hearts of the father to their children, the children to their father. At pag daw hindi mo ginawa yon, pupunta ang Diyos sa iyong, I will go to your land and curse it. Isusumpa po tayo. And I believe you don't want that to happen. Kasi alam niyo po, pag hindi nagbigayan ng puso ng ama at ng mga magulang at mga anak, totoo po yun. It is the propensity. Ano mangyayari? Ang propensity is what? Parang may curse sa loob ng bahay. Tama? Walang pagkakasundo. No? So ayan mga kapatid, mahalaga yan. Pangatlo yan, turning of the heart. No? And the father should initiate the communication. Hindi na po usapin mga ama, mga magulang, kung sinong mali. Sundin natin yung salita ng Panginoon. We always find a place in our heart na kung saan ang palaging intensyon natin bilang mga magulang ay maunawaan natin mga anak. Kahit minsan masakit yung maririnig natin, alam nating proseso lang yun ng Panginoon sa kanila. Amen?
At sabi, kapatid, sa turning of the heart, even in the spirit, may magtuturo daw po sa atin. Sabi dito sa Jeremiah 3:15, sabi sa Jeremiah 3:15, I will give you a shepherd, di ba? I will give you a shepherd and he will give you knowledge and understanding. Ano ang tinetrain sa atin dito? Enlargement requires submission. Tinuturuan po tayo na magkaroon ng submissive heart. No? Tinuturuan po tayo magkaroon na kung saan, Lord, talaga bang si Pastor ganito pinadala mo sa akin? Sila daw po ang magtuturo sa atin ng knowledge and understanding. Sabi po sa Jeremiah 3:15. Amen? At sa ating magkakapatid naman, mga kapatid, sabi dito, yung turning of the heart sa atin bilang magkakapatid, build on strengths. Ang buuin natin yung kalakasan ng bawat isa. Huwag po tayong palagi nakatingin doon sa hindi nagawa, doon sa pangit na ugali, doon sa hindi magandang kilos. Build on strengths. Amen? Kasi pag ganun ang kultura natin, mapapansin nyo, yung mutual, yung understanding, yung knowledge, yung understanding, yung pagmamahalan, pagbibigayan, kitang-kita sa magkakapatid. At kung meron man po kaming puhunan, alam nyo kami magkakapatid, sa physical kong kapatid dahil meron po akong 3 half-brothers and sisters. Ah, hindi po sa iisa yon, may dalawa pa po yon. Ibig sabihin, yung dalawa, iba nanay, yung isa iba nanay. Pero tingnan niyo po, yung yamang biyaya at grasya ng Panginoon na inilagay sa puso namin sa mga original po, sa amin po mga anak, lalo po sa akin bilang panganay, buo po kaming ito. Hindi po usapin sa amin yung half brother, hindi na po namin pinag-uusapan yung half brother, half sister ngayon. Mahalaga, pag kapatid kita, kapatid kita. I'm testifying not to brag myself. I'm testifying dahil gusto ko maintindihan po natin, ano po, na hindi po pamantayan na maging sukatan na dahil galing sa ibang nanay, hindi mo mamahalin. I tell you. They are innocent when they are made. Wala po silang kasalanan. No po. Kaya mga kapatid, there are things, no? There are things na pag hindi ka natutong mag-turn ng puso, hindi ka natutong makinig, hindi mo maiintindihan yung wisdom ng Panginoon. At hindi po ako nagsisisi kung marami kaming naranasan na hindi maayos, malungkot, challenges sa emotion, pagtitiis. The more I serve God, the more I understand bakit ko naranasan ang mga yan. At ang aking mga kapatid. So po. Kaya itong dinidiscuss po na enlargement ng ating pong mahal na pastor. Seryosohin niyo po ito. Balikan niyo po yung 4 na segment. Every Sunday. 4 Sundays po na ito na may part 1, part 2, part 3, part 4 na po may need for enlargement. Balikan niyo po siya, i-replay niyo. Very hindi mo pwedeng sabihin timely. Kasi sa lahat ng Panginoon, sa lahat ng panahon, kailangan mo siya. Hindi lang ngayon, sa lahat ng panahon, kailangan mo siya. At yung pangatlo dito sa turning of the heart, alam mo dapat kung paano mo iposisyon ang iyong puso. Positioning or position your heart. Sabi sa Matthew 6:21, na po. Amen? Sige, basahin ko po para po makita natin. Matthew 6:21. Sabi po dito sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kaya mahalaga kung saan mo ipoposisyon ang iyong puso. Alin ba ang pinapahalagan mo? Alin ba ang priority mo sa iyong buhay? Are you giving priority to those things that are temporal? Yung magbibigay lang sa iyo ng panandaliang aliw? O mas papahalagahan mo yung isang bagay that will leave a legacy to your next generation? Minsan mahirap intindihin, mga kapatid. Opo. Na pag nagtatama ka, masama ang loob sa'yo. Pagka pinagsasabihan mo, ikaw ang masama.
Wala kang kalaban-laban kung minsan. Pero tandaan mo to. Am I obeying God? Go back to the Lord. Go back to the Word. If I'm obeying God, I'm resolved. That's it. Hindi mo na kailangan ng napakataas na analysis. No po? And then, the last one, no po, yung ating huling puntos, ready mind for action. Handang kaisipan upang kumilos. Tumanggap ka na, na, na shift ang mind mo, na turn ang puso mo. O ngayon, kapatid, for you to fulfill the enlargement God want to give to you, you have to have a mind ready for action. Talaga, Pastor? Opo, no? Sa first, ano po yan? Sa First Peter 1:13. Sabi po sa First Peter 1:13, sa ah, sa NASB, sa NLT, ang sabi po doon, prepare your mind to action. Sa King James, ang sinasabi doon, gird your loins na po. Alam niyo po yung loins sa lumang ano po konsepto. Ang damit po kasi dati, 'di ba, mahahaba. 'Di po ba parang tube ganun, tapos yung iba parang robe, ano po. Pag sinabing gird your loins, ang tao daw nakikilos at gagalaw at magtatrabaho, iniaangat 'yon, parang ginagawang short. Okay? So ibig sabihin, you're getting ready for action. Yun po ibig sabihin, gird your loins. Ano po? Getting ready for action. Now, sabi dito, yun daw pong pagpe-prepare kasi wala talagang ano mga kapatid eh. Walang alternative sa preparation. If you fail to prepare, prepare to fail. Sakit pakinggan ano? Pero yun po yung katotohanan eh. Ang tao para matuto sa kanyang mga pinag-aaralan. Ang tao para matuto sa kanyang buhay, you should experience rock bottom. Kailangan mo maintindihan na pag hindi ka nag-aral, babagsak ka. Pag hindi ka sumunod, madidisgrasya ka. At yan ang kailangan para mas lumalim ang kahulugan sa atin. Kasi kahit naman anong sabi sa atin, hanggat di natin nararanasan, hindi mo maintindihan. May katwiran pa nga tayo, hindi ba? Oh, yung panahon nyo, iba sa panahon namin. Marami tayong katwiran. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid. Mabilis lang naman malaman eh. Ma-identify mo yung bunga, ma-identify mo yung puno dun sa kanyang bunga. Pag ang isang bagay ay nagpuproduce ng kahihiyan, ay hindi po yan yung tama. Pag ang isang bagay ay nagpuproduce ng disgrasya, hindi po yan yung will of God. Tapos kung minsan, alam nyo, tayo mismong tao, no? At kung minsan nakakalungkot pati mananampalataya. No po? Ano yun? Pati mananampalataya, kung mga tuwiran, parang hindi mananampalataya. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga komento sa FB, sa YouTube, no po? Hindi ibig sabihin walang nakabantay sa atin. We'll just dispose rash, reckless words para sa mga comments natin. At wag nating gawing, ano bang tawag dyan? Shock absorber ang media para ma-experience, masabi mo kung ano yung gusto mong sabihin. It's not right. Sabi dito, ready mind for action, prepare mind for action to live a productive life. At pag gusto mo talagang intindihin yung productive life, babalikan mo yung una. Ha? Renewing of your mind. Sinubukan mo ng mundo eh, na ganito ang mindset mo, hindi ka tumama, hindi ka umunlad. O, mag-renew ka. Renewing of your mind. Okay? I-renew mo yung mind mo. Renewing of your mind. Don't conform to this world. Kung sa world, usong tumaya sa wedding, usong tumaya sa mga lottery, huwag kang gumaya dyan sa mga yan. And being straight. Ang Panginoon po natin, hindi shortcut. He love process. Hindi niya po kayo ito-tolerate pag gusto niyo shortcut. Mababalian lang po tayo. Amen? Pag gusto natin ng shortcut, ibig sabihin, kanino tayo dumidepende? Sa ibang tao at sa ating sarili.
Maliwanag po eh. Put all your hope with or to Jesus Christ. Ibigay daw po natin yung ating buong pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, minsan, totoo yun, nabanggit to ni Pastora May. Mabilis kumilos, mabilis magsalita, mabilis gumawa ng paraan, pero ang mahirap gawin pala, yung nasa harapan mo, yung nangyayari, tapos sasabihin sa'yo, be steadfast. Manatili ka. It takes wisdom and self-control para masunod mo yung ganun. At tayo bilang mananampalataya, bilang pamilya, bilang magulang, mahalaga yung word na yan. Be steadfast. Huwag po tayong reckless sa ating mga desisyon. Don't entertain your bursting emotion. Don't make permanent decision out of temporary condition. It's not worth it. Lahat naman ng dumadaan sa atin, temporary yan. Kung minsan lang, may matagal, may maikli, may sandali lang. Pero tayong mga tao, dahil kulang, may gusto tayong gawin, mamadaliin natin. Diyan tayo nagkakamali-mali. Diyan po tayo nagkakaroon ng problemang malaki at hindi lang tayo kuminsan hindi lang tayo ang nadadamay, pati mga anak natin. At bilang magulang para sa akin, yan ang isang pagkakamali na ayaw kong mangyari. Na kung meron man akong pagkakamali, Lord, spare my children. Pero hindi po kasi ganun eh. Damay ang susunod na henerasyon palagi. Kung sa blessing, generational God ng Panginoon, ganun din sa pagkokorek. May mga taong ligtas, pero banded sa kasalanan. Totoo, Pastor? Oo. Mga kaibigan, mga kapatid, totoo po yan. Maaaring ligtas ka, pero banded ka pa rin sa generational curse, banded ka pa rin sa mga kasalanan mo, alipin ka pa rin ng nakaraan. Hanggat hindi ka lumalakad paabante, hanggat hindi nagbabago, there's renewing of your mind, shifting of your mind, turning of the hearts. At itong ang huli, mind for action. Live as God's obedient children. Pag binasa niyo po yan, no? Pag binasa niyo po yung 1 Peter 1:13, nakalagay po doon, live as God's obedient children. Accelerate, mga kapatid. Huwag niyo pong tambayan. Dadaanan niyo lang kung nasaan po kayo. May kakulangan sa pinansyal, may problema sa anak, walang trabaho, kulang ang finances, sakitin ka. Kapatid, ito yung great opportunity ng Panginoon. Ito rin yung great opportunity where you can steadfast your faith. Wherein, Lord, ginawa ko na pong lahat. Thy will be done. And you will experience great and mighty things, mga kapatid. Talaga lang, hindi pare-pareho ang treatment sa atin ng Panginoon. Depende sa grasyang meron ka. At depende sa mga salita at pananampalatayang meron ka. Iba-iba kasi po tayo. Walang katulad po ng isang kamay. No po? Wala pong pantay-pantay. May iba-iba po talaga. Kaya po ganun. So mga kapatid, sa hapong ito, no po, I prayed in my heart na yung apat po na gagawin dapat ng isang tao na gusto ng enlargement sa kanyang puso ay isinapuso po natin yung inyong mga narinig. That there should be renewing of the heart, that there should be shifting. So, renewing of your mind, shifting in your mind, turning of your hearts, and ready, no? Mind ready for action. Huwag po nating hayaang yung kabigatan ng kahapon, yung pagkakamali natin doon sa kahapon, yung kung sino ka doon sa kahapon mo ay magpipigil sa'yo para marating mo yung future na gustong ibigay sa'yo ng Diyos na future mo. Huwag mong hayaan, kapatid. Embrace the enlargement. Kaya po ang title niyan, My Need for Enlargement.
I-declare nyo, kailangan ko po talaga yan. My need for enlargement. Amen. So mga kapatid, sa hapong to, ito po, I hope meron po tayong mga takeaway at mga natutunan. Ito po. Siguro po habang may oras tayo, lahat po kayong nandyan. Ito po. In order for us to bless other people. Pwede ba natin i-share sa comment box what I've learned? Ano po? Ano pong inyong natutunan? 1, 2 words. Ano po? To share with other people. To share with them. Ano ba talaga yung natutunan po natin? Ano po? Amen? Sige po. Pwede po kayo mag-comment muna bago ko po sabihin yung summary natin. Amen? So, perspective on enlargement. Summary. No? Ito po ay extra doon sa teaching ni Pastor doon sa number 2 na ready to be stretched. Ano po? Gusto mong change? Gusto mo ng development? Wala pong change, walang development na walang stretching. Lahat yan meron. At magtataka ka, ayaw mo mag-submit dun sa stretching process. Bakit ayaw mo mag-submit? Meron kang mga hindi nauunawaan sa iyong isip. May kailangang baguhin sa iyong puso. May kailangan kang paghandaan para magawa mo. At ito nga po yung revelation ng Panginoon. Ano po? Yung 4 na bagay upang makayanan mo successfully yung stretching sa'yo. Number 1, renewing of your mind. Number 2, shifting of your mind. Number 3, turning of the heart. Number 4, mind ready for action. Kailangan po talaga ng pagkilos. Ito po, sa philosophy, ang tawag po dyan, praxis. Na po, praxis means theory and action. Na po, pagka ang iyong paniniwala ay naging paniniwala lang at walang gawa, sabi po sa Santiago, sa James 2:17, faith without works is dead. Kaya po nananatili tayong, sabihin natin, no, mapakinggan, bansot, o hindi tayo nag-grow. Ilang taon na tayong Kristiyano, bakit nandyan pa rin yung problema natin? Ilang taon na tayong kasal, ba't ganyan pa rin? Ilang taon na tayong magkaibigan, ba't ganyan pa rin? Yung negosyo natin, bakit ganyan pa rin? May enlargement process. May kailangan mabago sa ating pag-iisip. May kailangan kang i-shift sa iyong pag-iisip. Kailangang ma-turn ang puso mo. At kailangan mong maihanda ang sarili mo sa pagtugon sa mga aksyon na kailangan ng buhay for us to enjoy enlargement. There are things, mga kapatid, no? There are things na hindi natin talaga control. Pero I'm confident to the word of the Lord na tayong lahat, bibigyan niya tayo ng kalakasan, bibigyan niya tayo ng wisdom, bibigyan niya tayo ng mga pangangailangan natin upang makatugon dun sa present demand, no? Na napakahirap makita na itong batang to, no, especially tayo sa ating mga magulang, napakahirap na makita, alam mo yung dadaan ka sa ganitong sitwasyon na pinalaki ko to ng maayos, pinalaki ko to ng ganyan, pinag-aaral ko to sa ganitong ano, tapos ganyan yung mararanasan niya. Napakahirap, ano? Pero wag po tayong hayaang manghina sa ganung sitwasyon. We have to be ready to take action. We pray to the Lord. Kaya nga po, ini-invite po namin kayo every morning. Ano po. Meron po tayong devotion every morning. Ano po. 4:30 po. Dati po, puro pastors yung nagtiteach. Ngayon po, by next week, pati po yung mga elders, mga ano po natin, mga leaders po, magtuturo na po sila. Ano po. And sabi nga natin, prayer is the barometer of faith. Wala pong umunlad, lumagong ministry o sabihin natin church
na hindi malago sa pagdarasal. Utos po yan. Opo. At nakakatuwa na isipin na na-enjoy na po ng ating mga kapatid. No po, na-enjoy na po natin yung 4:30, maaga, pagkabukas pa lang ng Zoom, nagbibiruan na. Alam niyo po yon na parang hindi na inaantok. Amen? So mga kapatid, thank the Lord sa hapon na ito na itinuro po sa atin about enlargement. It is done. No po? It is done. Para po kasi tayo, ang buhay po natin, para pong pwede natin i-handle tulad sa gadget o sa isang laptop. Kaya anong Panginoon na bago ilabas ang isang product sa company, anong meron? Quality control. Amen? Ibig sabihin, pag quality control ka at inilabas ka na ng kumpanya, in short, isinilang ka na, ibig sabihin, tapos na, hinihanda na ng Panginoon, it is done. It was done. At kung babalikan nyo po, it was done. It is God. Mula noon, ngayon, at magpakailanman, it is God. At kahit sa umpisa pa, sa Genesis 1:1, in the beginning, God. Amen? So, salamat po sa inyong pagsama. Tayo po'y nagsasama-sama at pare-pareho po tayong natuto sa hapong ito. Bukas po, muli, magsama-sama po tayo. Napakaganda ng topic for tomorrow. No? Tama po ba? September 7, joyfully restored by Jesus. Ano po? Amen. Yan. Ang ating pong bisita bukas ay si Pastor Charles Finney Pangilinan. Hallelujah. Praise God. Amen. So sa hapong ito mga kapatid, maraming salamat po. Sige po tayo manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Father God, salamat sa hapong ito. Salamat sa iyong salita. Salamat po sa iyong mga binigay sa amin. No? Principles in life na pwede po naming pattern guide sa aming mga buhay. At anuman po mga kabigatan pa, Panginoon, anuman po ang mga nagbibigay sa amin ng pag-aalinlangan, anuman po sa amin ang nagpipigil, Panginoon, upang mag-accelerate sa aming buhay, in the mighty name of Jesus Christ, remove this in our lives. Remove this in our lives. Makafocus kami, makapag-change of heart, makapag-change of gear, magkaroon ng renewing of the mind, O Lord, upang maging handa kami sa panibagong aksyon na ipapagawa mo sa amin. In the mighty name of Jesus Christ, everybody says, Amen and Amen and Amen. Muli, sa ating pong mga staff, sa ating multimedia, thank you so much sa inyong mga buhay mga anak. At sa ating pong senior pastor, Pastor Dong at Pastor May, maraming po salamat sa pagtitiwala. At kami po ay nag-iiwan sa inyong lahat ng napakagandang hapon, punong-puno ng biyaya at habag ng ating Panginoon. God bless you all.